Matapos ko siyang halikan, nakapikit na sinalat ko ang buo niyang muka hanggang sa mapunta ito sa peklat niya sa pisngi. I'm sorry. Hindi kita nasamahan ng nasa hospital ka. Hindi man lang kita nabantayan. Panigurado ko na sobrang sakit ng nararamdaman mo noon. I'm so sorry. Sabi ko, hinaplos ko din ang peklat sa isang pisngi niya. Maya-maya ay hinuli niya ang mga kamay kong nakahawak sa pisngi niya at siya na ang kusang naghaplos sa mukha niya. Muli ay napahagulgol na lang ako ng iyak nang makita kong patuloy na pagdaloy ng mga luha buhat sa mata niya. I'll wait for you, honey. I'll wait. Aniya. Third person's POV. I'm sorry, Bessie. I'm sorry. Sabi nito bago mawalan ng malay. Nakayakap ito sa asawa habang nasa gitna nilang umiiyak nilang anak. Na tila alam na alam kung anong nangyayari sa kanila. Naliligo ang mag-asawa sa sarili nilang dugo, dulot ng pagkabangga ng sasakyan nila, habang ang kanilang anak ay swerteng walang tinamong ni anumang sugat. Matapos maihatid si Bernard sa kondo niya, agad na din akong umalis. Ayaw pa nga niya akong payagan ng una, dahil baka hanapin na daw ako ng anak ko. Ngunit tumanggi ako sa gusto niya. Sinabi ko na lang na sa kanya na muna ang anak ko. Kahit mahirap malayo sa anak ko, kakayanin ko. Hindi ko kasi kaya pang humarap sa anak ko na ganitong itsura ko. Hindi ko kaya. Lalo na at sobrang talino nito. Alam na alam niya kung kailan ako nasasaktan o hindi. Siguro paghihilumin ko muna ang mga pasa sa katawan ko bago ko siya puntahan. I really need to do this. At least kapag na kay Bernard siya, maaalagaan siya nitong mabuti. Balak ko muna kasing ituon ang pansin ko sa nalulugi na naming kumpanya. Gusto ko kapag gumaling na si mommy at daddy ko, makita nila na naayos ko na ang kumpanyang pinaghirapang itayo ng daddy ko. I need to sacrifice. Balak ko din kasing puntahan si Jen mamaya. Magpapahinga muna ako saglit at pupunta na ako sa kanya. Gusto ko kasi siyang kausapin at hingan ng explanation sa lahat ng mga ginawa niya. I want a closure. Hindi ko man maibalik ang pagkakaibigan namin dati. At least magkapatawaran kami. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa matanggap lahat ng ginawa niya sa akin. She betrayed me. Ang sakit-sakit pa rin. Lalo na't kaibigan mong nag-traidor sa'yo. Alam ko impokrita ako dahil kahit niloko at ginago niya na ako, may parte pa rin sa puso ko na umaasam na mabalik kami sa dati. Miss na miss ko na kasi siya. Lalo ng mga bonding naming dalawa. Shit! Napamura na lang ako nang makita ko ang oras. Sa sobrang pagod ko napahimbing ako ng tulog. Kung hindi pa kumulo ang tiyan ko, hindi pa ako magigising. Tanghali na pala. Halos isang araw akong nakatulog. Sa sobrang pagod at pag-iisip, matapos ayusin ang higaan ko, nagpunta na ako sa banyo at naligo. Nagmamadali akong gumayak. Tinawagan ko na din si Mars para magpasama sa kanya sa bahay ni Jen. Napag-alaman ko na doon pa rin siya nakatira sa inuupahan namin. Pinagkaiba lang, ngayon hindi na siya nangungupahan doon dahil binili na nila yun sa may-ari. Pinagawa nila yun ni Josh. Kay Bernard ko ito nalaman. Sinabi niya sa akin ang lahat-lahat. Ultimong nangyari kahapon nung naabutan ko sila. Nalaman ko din na pinainom si Bernard ng droga ng pinsan niya, kaya nagawa niya sa akin ang lahat ng yun. Pero kahit na ipaliwanag niya na sa akin ang lahat, naging matigas pa rin ako sa mga kahilingan niya. Hindi naman porke napatawad ko na siya, agad-agad nang maaalis ang sakit. Siyempre kahit nagkaayos na kami, hindi pa rin maalis sa akin ang mga ginawa niya dati. Ang swerte naman niya kung basta-basta na lang akong babalik sa kanya nang wala man lang siyang ka-effort. Siyempre kahit na mahal ko siya, kailangan pa rin yung maparusahan sa mga kagaguhang pinagagawa niya. Pagkababa ko, dumiretso na agad ako sa gate upang mag-abang ng taxi. Napagkasunduan kasi namin ni Mars na sa kondo niya na lang ako pupunta dahil sasakyan niya ang gagamitin namin. Nagulat pa ako nang paglabas ko may nakaabang ng sasakyan sa labas ng gate ng bahay. Sasakyan yun ng pinsan ni Mars, kay Lander. Ito rin ang sinakyan namin kahapon nang pumunta kami ng hospital. Kaya alam ko, napamaang pa ako nang makita ko itong nakasandal sa kotse niya. Nakapamulsa ang dalawang kamay niya sa bulsa ng pantalon niya habang nakangising nakatitig sa akin. He's so hot and handsome too. Wala akong masabi. Siguro kung hindi lang ako baliw na baliw sa asawa ko, baka dito ako nagkagusto. Baka pati tomboy magkagusto sa angking kagwapuhan ng lalaki na to. Minsan nga napapatulala na lang ako kapag nakikita ko siya. Tulad na lang ngayon. Shit, napamura na lang ako sa isip ko nang nakalapit na pala ito sa akin. Kung hindi niya pa pinitik ang noo ko, hindi pa ako mababalik sa katinuan ko.
Ramdam ko ang pamumula ng magkabila kong pisngi sa kahihiyang natamo ko sa pagkatulala ko sa kanya. You're drooling, sweetie. He smirked, sabay tawa ng malakas. Umirap naman ako bilang ganti sa kahihiyan na naranasan ko. What are you doing here? Tanong ko, nawala na din ang pamumula ng pisngi ko at napalitan ng inis. Ayaw kasing huminto kakatawa, tapos kikindat pa. I'm here to fetch you. Hindi kasi pwede si Nina at sinundo ng fiancé niya. Kaya nagsuggest na lang ako na ako nang sasama sa'yo papunta dun sa Jen, right? Aniya, napatango na lang ako bilang ganti. Let's go then. Aniya ulit bago ako hinawakan sa braso ko at hinila papunta sa sasakyan niya. Ni hindi ko na nga nakuha pong magsalita nang nakawan pa ako nito ng halik sa pisngi ko. What the? Bakit niya ginawa yun? Nasagot ang mga tanong sa isip ko nang mabaling ang tingin ko sa sasakyan niya. He's here. Bernard. Nahihiri ng saad ko. Pakiramdam ko nagkasala ako sa kanya sa ginawang paghalik sa akin ni Lander. Si Lander na ngayon ay nakatitig lang kay Bernard at nakangisi ng nakakaloko. Shit, I know it. Pinagseselos niya ang asawa ko. Let's go. Malamig na saad ni Bernard sa amin. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa katabi ko. Nang makita kong bumaba ang walang emosyon niyang mga mata sa magkahawak naming kamay ni Lander bago siya sumakay sa sasakyan nito. Huwag mong sabihin na sasama siya sa amin. Your husband is jealous, sweetie. Super jealous. He smirked. Napaatras tuloy ako bigla nang marinig ko ang kalabog ng pagsara ng pintuan ng sasakyan. Ano ba kasing ginagawa niya dito? Kasasabi ko lang kahapon na gusto ko ng space pero bakit narito na siya? Tigas talaga ng ulo. Hindi ba niya alam ang salitang space? Agad akong pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan ni Lander nang makalapit na kami roon. Sa harap niya ako pinaupo. Nang makita niya nakaayos na ako ng upo, saka pa lang siya umikot at sumakay sa driver's seat. Napaka-gentleman talaga ng lalaki na to kahit kailan. Swerte ng mamahalin niya. Pagkasakay, nilingon niya muna ako at nginitian bago pinaandar ang sasakyan. Kiming ngumiti naman ako pabalik. Nakita ko pang bahagya niyang pagngisi bago niya itinuon ang pansin niya sa pagdadrive. Kasama nga pala namin si Bernard. Sa likod siya nakaupo. Bakit ba kasi sumama pa siya? Ang awkward tuloy. Halip na tanungin siya kung bakit naririto siya, binaling ko na lang ang pansin ko sa daan. Buong biyahe namin nasa daan lang ang tingin ko. Halos kalahating oras ang binahe namin papunta sa bahay nila Jen. Hindi pa napapatay ni Lander ang makina ng sasakyan nang maramdaman kong pagbukas at pagsara ng pintuan sa likod ng sasakyan. Your husband is mad, sweetie. Lander said. Tinulungan niya din akong alisin ang seatbelt na nakasuot sa akin. Napasandal naman ako sa upuan ng sasakyan habang inaalis niya yon. Masyado kasi siyang malapit. Done. He smirked. Sabay halik ulit sa pisngi ko. Nakakadami na to ng halik ah. Magsasalita pa sana ako nang may humila na sa kamay ko pababa ng sasakyan. It's Bernard. Napasubsob pa ako sa dibdib niya sa sobrang pagkabigla. Agad niya namang pinulupot ang dalawa niyang kamay sa bewang ko para alalayan ako. Ramdam kong mabilis na paghinga niya at malakas na pintig ng puso niya. I'm so damn jealous, honey. Malamig na bulong niya. Humigpit din ang pagkakayakap niya sa akin. Hindi ka tumupad sa usapan. Pag-iiba ko ng usapan. Bahagya ko din siyang itinulak para makawala ako sa yakap niya. Nagtagumpay naman ako. Hindi ko gustong nararamdaman ko sa tuwing nalalapit ako sa kanya. Tinatraidor ako ng katawan ko. At natatakot ako na maipagkanulo ko na naman ang sarili ko sa kanya ng ganoong kabilis. Napatikhim naman si Lander na ikinalingon ko sa kanya. Nakaangat ang isang kilay niya na tila naaamyo sa nakikita. Inirapan ko naman siya bilang gante at naglakad na. Hindi ko na rin pinansin pa si Bernard na alam kong sumusunod sa amin. Nakayuko ako naglalakad at sa lupa lang nakatingin. Nagulat pa ako nang bigla na lamang ulit may humila sa akin at isinubsob ako sa dibdib niya. No! He said nang tangkain kong kumawala sa pagkakahawak niya sa akin. Nakalagay ang isang kamay niya sa ulo ko para pigilan ako sa paglingon at sa pag-angat ng tingin ko. Napakunot naman ang noo ko sa ginawa ni Lander. Kinabahan. Rinig ko din ang pagmumura ni Bernard. Anong nangyayari? Mabilis ang tibok ng puso na tanong ko. Halip na tumugon si Lander. Niyakap niya pa ako ng sobrang higpit. Lander, ano ba? Bitiwan mo nga ako. I can't breathe. Sabi ko. Pilit winawaksi ang kabang unti-unti nang lumulukob sa akin. Bakit kaya hindi nagagalit si Bernard sa ginagawa ni Lander na pagyakap sa akin? Nakakapagtaka naman. Shit! He accused.
Bago ako nilayo sa kanya at hinawakan ng magkabilang pisngi ko, gamit ang dalawa niyang kamay. Napatingin naman ako sa mukha niya. Kita ko ang lungkot at awa sa kulay abong mga mata niya. Bakit? Pilit ang tatag na sabi ko. Hinaplos niya lang ang pisngi ko. We're always here for you, sweetie. Sabi niya bago ako muling niyakap ng mahigpit. Nagtatakang binaklas ko naman ang pagkakahawak niya sa akin. Buti at nakisama naman ito. Pinakawalan niya na ako. Nahagip pa ng tingin ko si Bernard na noon ay nakatingin din sa akin. Tulad ni Lander, parehas lang ang bukas ng mga mukha nila. Problema ng mga to. Nasagot ang tanong sa isip ko nang mapadpad ang tingin ko sa kulay itim na tela na nasa labas ng gate. Napatulala ako sa nakita at nabasa ko. Sabay ng pagtulo ng luha sa mga mata ko. Ang pagtakip ko sa bibig ko gamit ang dalawang kamay ko. Sa itim na tela, nakalagay ang pangalan ng dalawang taong mahalaga sa buhay ko. My best friends. Kung hindi pa ako naagapan ni Lander, baka bumagsak na ako sa lupa dahil sa sobrang panginginig ng katawan ko. No! No! Hindi sila yon. Hindi! Hindi naman sila yon, di ba? Kapangalan lang. Tila sa sarili ko lang natanong habang nagmamakaawang nakatingin kay Lander. I'm sorry, sweetie. Nakayuko niyang sabi. Sinungaling! Sinungaling! Hindi sila yan! Hindi! Sigaw ko. Punong-puno na din ng luha ang buo kong muka habang itinutulak ko si Lander palayo sa akin. Nang makawala agad naman akong bumaling kay Bernard. Hindi naman totoo to, hindi ba? Pagmamakaawa kong tanong sa kanya. Hindi niya ako sinagot at tiningnan lamang ako gamit ang mapupungay niyang mata. Lalapitan pa sana niya ako nang sigawan ko ulit ito. Stop! Huwag kang lalapit! I said. Napaatras din ako dahilan ng pagbagsak ko sa lupa. Ramdam ko ang sakit ng pang-upo ko dahil sa biglaan kong pagbagsak. Mga sinungaling kayo. Hindi yan totoo. Hindi totoo yung nakasulat dyan. Hindi ako iiwan nila, Bessie. Magpapaliwanag pa siya sa akin. Makikipagbati pa ako sa kanya. Sunod-sunod na sigaw ko. Napalapit naman bigla sa tabi ko si Bernard at pilit akong niyakap. Bernard naman eh. Di ba hindi naman totoo yung nakasulat? Fake yan, di ba? Malumanay ng saad ko habang patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha buhat sa mga mata ko. Gusto mo bang pumasok, honey? Tanong niya. Agad naman akong tumangot, yumakap sa kanya. I can't walk. Nanginginig na saad ko. Nakabaon na din ang mukha ko sa dibdib niya. Naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa ere. Binuhat niya ako. We're here, honey. Sabi ni Bernard. Binaba niya na din ako. Umiling-iling naman ako sa kanya at mas ibinaon ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi ko kaya. Humihikbing saad ko nang angatin ni Bernard ang mukha ko. Hinalikan pa niya ako sa mukha bago ipinaling ang mukha ko sa harapan. Pagkakita pa lang sa kanila, bigla na lang akong umiyak ng malakas, sabay ng pagkawala ko sa karimlan. I'm so sorry, Bessie. Then I passed out. It's been 1 week, buhat nang mangyari yon. Nailibing na rin kahapon ang dalawang best friend ko. Hanggang ngayon nangangapa pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ko matanggap. Napakabata pa nila para mawala sa mundo. Ni hindi man lang kami nagkalinawan sa mga nangyari dati. Namatay siyang galit ako sa kanya. At hindi ko yun matanggap. Hindi. Lalo na't nalaman ko na may anak pala sila ni Joshua. A baby girl. Lalong nabuhay ang guilt sa puso ko nang makita ko ang anak nila. 1 taon pa lang ito pero naririto na siya sa hospital. Walang magulang na nakabantay. The baby is in coma. Hindi pa siya nagigising. Ang sabi ng doktor, ayos lang naman daw ito. Pero bakit ganon? Kung ayos ang baby, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito nagigising? Hinawakan kong munting kamay ng baby at idinala ito sa pisngi ko. Ramdam kong init na hatid ng pagdampi nito sa pisngi ko. Baby, gumising ka na, please. Your new mommy is waiting for you. I cry. Hindi na yata talaga ito mawawala sa akin. Ang umiyak ng umiyak. I'm waiting, baby. Please, come back. Clara's POV. Jade Alexandre El Greco. Paulit-ulit na sabi ko. Pinapalitan ko ang apelyido ng baby
tulad ng kahilingan ng besi ko. Simula ngayon, ako na ang ituturing na magulang ni Jake Alexandre. Bulong ko sabay haplos sa buhok niya. Buong pagmamahal ko itong tinitigan. Sana gumising ka na, baby. Mom is waiting for you. You're here again. Malamig na saad niya. Si Bernard, what are you doing here again? I said. Hindi pa rin siya nililingon. Sinusundo ka. Madiin na sabi niya bago ko naramdaman ang presensya niya sa likuran ko. Ayoko. Iling ko. Hinawakan ko rin ang maliit na kamay ng baby ko at hinaplos-haplos iyon. Huwag matigas ang ulo, Clara. Sa ayaw at gusto mo, iuuwi kita ngayon. Matigas at seryosong sabi niya bago hinawakan ang magkabilang balikat ko. But my baby... Don't worry, she's fine. Pinaayos ko ng kwarto niya sa bahay. Doon na lang natin siya hihintayin na magising. He said. Hinila niya rin ng bahagya ang upuan ko at ipinaharap ako sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ko at bahagyang itinaas ang mukha ko. Nagbabadya na naman ang luha sa mga mata ko. Inayos niya muna ang magulo kong buhok bago ako hinalikan sa noo ko. Masyado na siguro akong pagod at hindi na ako nagrereklamo pa sa lahat ng ginagawa sa akin ng asawa ko. Tama na siguro ang pagmamatigas ko. Dahil pagbali-baligtarin man ng mundo, siya pa rin ang asawa at ama ng mga anak ko. Yup, simula nang mapunta sa akin si Jade Alexandre, anak na ang turing ko sa kanya. Ang lungkot nga lang isipin na magpahanggang ngayon, hindi pa ito nagigising. Sabi ng doktor na nakausap ko, may sakit daw ito. Akala ko sa telebisyon lamang nangyayari ang ganoong sakit. Hindi pala, dahil ang sakit ng baby girl ko, parang si Snow White. Ang kaibahan lang, si Snow White ay nagising nang halikan siya ng prinsipe niya. Samantalang ang anak ko, walang katiyakan kung kailan siya magigising. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng sakit na to. Dahil mahaba siya at nakalimutan ko na. Saka hindi ako doktor. May kilala po akong ganito sa tinitirahan ko dati sa Manila. 5 years old yung bata nung nakoma siya. Hanggang sa umabot siya ng 13 years old. Buhay pa rin siya. Kaso hindi siya nagigising. Lumalaki din siya dahil yung batang nakoma, napakatangkad. Ang kaibahan nga lang, after niyang mag-birthday, namatay din po siya. Speaking of Bernard, nakakapagod nang makipagtalo sa kanya. Knowing him, napakatigas ng ulo. Sarili lang niya ang sinusunod niya. Kahit anong taboy ko sa kanya, wala ding saysay. Dahil paulit-ulit lang din siyang bumabalik, tulad na lang ngayon. Itinaboy ko na nga siya kahapon, naririto na naman ulit siya. Abot din ng text at padala niya sa akin ng pagkain, na madalang ko namang kainin. Ang laki na nga ng ipinayat at itinanda ko sa sobrang dami ng problemang dumating sa buhay ko sa 3 linggong nagdaan. Yup, 3 linggo pa lang nakakalipas buhat ng mangyari ang lahat ng yon. Isang bagsakan na problema na ang hirap umahon, nakakabigla. Let's go. Maya-maya ay sabi ni Bernard. Tumayo na rin siya buhat sa pagkakaluhod at inilahad ang isang kamay sa harapan ko. Hindi ko naman alam kung tatanggapin ko ba ito o hindi. Lalo na't itong unang beses na hindi ako sumuway sa mga sinabi niya. Sumuway man ako ngunit siya pa rin ang nasunod. Your son is waiting for you. Sabi niya na ikinatulo ng luha mula sa mga mata ko. My son. Shit. Bakit ko nga ba nakalimutan na may anak pa nga pala ako na naghihintay sa akin? Napakasama ko na ba talaga? At pati sarili kong anak nakalimutan ko na. Kumusta na siya? Bakas ang guilt na tanong ko. Panigurado na nagtatampo na yun sa akin. O baka galit pa nga. He's fine. Palagi kanyang hinahanap. Aniya, na mas lalong ikinagilty ko. Nahihiya ako sa anak ko. Paano na lang kung itaboy niya ako? Hindi ko yun kakayanin. You're thinking again. Sabay pitik sa noo ko na tila close na close kami. Hindi niya ba alam na galit pa ako sa kanya? Hinaplos ko naman ang noo ko at tiningnan siya ng masama. Oh, sorry honey. He smirked. Hinawakan niya din ang kamay ko na humahaplos sa noo kong pinitik niya. Hinila niya na ako patayo. You're so thin. Nakangiwi niyang saad habang sinusukat ang payat kong braso. Kahit naman sino papayat kung ganito ang dadanasin, hindi ba? And smell bad too, honey. Sabay amoy sa buhok ko. Naitulak ko tuloy siya nang wala sa oras. Pati paliligo kasi hindi ko na naharap. 3 araw na yata buhat ng huling paliligo ko.
Nakakahiya. Huwag mo akong amuyin kung nababahuan ka sa akin. Irap ko. Nauna na din akong naglakad paalis ng kwarto ng anak ko. Nakakainis. Peste. Kung hindi lang sa pangako niyang iuuwi sa bahay si Jade Alexandre. Nung kang pumayag ako sa gusto niya. Psst! Binibiro lang kita, honey. Dahil kahit isang buwan ka pang hindi maligo, mabango ka pa rin. He said, hinihingal pa ito nang maabutan ako. I don't care. Asik ko. Nang makalabas sa hospital, inaya niya na akong sumakay sa sasakyan niya. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa huminto ang sasakyan niya. Sa kondo muna tayo. Basad niya sa katahimikan. Why? Tanong ko. I want to feed you first, honey. Nang magkalaman ka naman. Sabi niya, inirapan ko naman siya ulit bilang ganti. Naaasar kasi ako sa pagmumukha niya. Feeling close masyado. Wait me here. Aniya nang nasa loob na kami ng kondo niya. Pinaupo niya ako sa sofa at mabilis nang umalis. Nakita ko pang pagpasok niya sa isang kwarto. Ito ang unang beses ko na makapunta sa condo unit na ito. Hindi kasi ito ang kondo niya na tinirhan namin dati. Siya nang mayaman. Ginala ko ang tingin ko sa paligid ng kondo niya. Napasinghap pa ako nang makita ko sa gitna ng salas ang picture namin. Nang kami ay ikinasal. Napakalaki ng frame na yon. Kaya agaw pansin naman talaga. Sa magkabilang gilid ng wedding picture namin, ang litrato naman namin ng anak ko. Nilapitan ko naman ito at lumuluhang tinitigan. Kita kong tuwa sa mga mata ni Bernard sa larawan namin yon. Hindi ko naman kasi nakita ang mga picture namin nung ikinasal kami. Dahil tumakas nga ako. Halos buong parte ng salas puro larawan namin ng anak ko. Meron pang picture doon na parehong nakangiti ang mag-ama ko. Halatang kakukuha lamang ng picture na yon nang makarinig ng kaluskos. Agad na bumalik na ako sa kinauupuan ko. Yumuko ako at pinunasan ng mukha ko na puno na naman ng mga luha. Napansin ko tuloy ang album na nakalagay sa ilalim ng round table sa harap ko. Ang kaninang luhang pinunasan ko. Muling tumulo nang mabasa kong nasa harap ng album. My life. Salitang paulit-ulit na tumatatak sa isip ko. Lalo na nang makita kong larawan namin ng anak ko sa baba ng sulat. He loves me. My husband is in love with me. Only me. You're crying again. Sa sobrang pag-iyak ko, hindi ko na naramdaman na nakalapit na pala sa akin si Bernard. Pinunasan niya ang luhang tumutulo buhat sa mga mata ko. Nagulat pa siya nang bigla ko na lang siyang hinila. At buong higpit na siya ay niyakap. Oh, how I love this man so much. Let's eat, honey. Malambing na saad ni Bernard. Hindi ko siya pinansin at mas ibinaon ko pa ang sarili ko sa dibdib niya. Tuyo na din ang luha sa mukha ko. Inaamoy-amoy ko na lang siya ngayon. Tigas ng ulo. Aniya, hinalikan niya din ang buhok ko. Niyakap ko bigla ang dalawang binti ko sa bewang niya nang tumayo ito nang walang paalam kasama ko. Bernard! Sigaw ko nang muntik na akong ma-out of balance. Buti at naikapit ko ng maigi ang dalawang kamay ko sa leeg niya. Napaungol na lang siya. Abala kasi ito sa pag-amoy sa mabaho kong katawan. Gusto ko nang maligo. I'm so addicting to your smell, honey. Huwag ka na lang kayang maligo. Binatukan ko nga. What's that for? Asik niya. Nakakunot pa ang noo. For being a liar, I said. Pinaikot ko din ang dalawang mata ko sa walang katotohanan ng sinabi niya. But I'm not lying, honey. You smell so goddamn good. Umakyat yata lahat ng dugo ko sa mukha ko sa sinabi niya. Kinikilig ka, Ketch. Ewan, I just said. Mas kumapit din ako sa kanya. Nanggigigil kasi ako. Gusto kong humiyaw sa kilig. Piling ko bumalik kami sa dati. If I know, kinikilig ka lang, honey. He smirked. Kinalabutan pa ako nang maramdaman kong isang kamay niya na humahaplos sa likod ko. Bakit pakiramdam ko ang tagal naming makarating sa kusina? Ang landi-landi naman kasi ng asawa ko. Hinalikan ko lang kanina, sumobra naman sa tamis. Kulang na lang langgamin kami. At super tamis na talaga. Honey, I'm so damn happy that you forgive me and give me a chance to prove myself to you again. I promise that I won't mess up this time. Papatunayan ko na karapat-dapat ako para sa'yo at sa ibinigay mong isa pang pagkakataon sa akin. I promise that I will love you for the rest of our lives. Mahal na mahal kita, honey. You're my life at ang anak natin. Aniya, nangingilid ang luha na naikagat ko ang bibig ko sa leeg niya
dahil sa sinabi niya. Ouch! Honey naman. Hasik niya nung dumiin ang ngipin ko sa leeg niya. Pasensya naman, ngayon lang kasi ulit ako kinilig ng ganito kasagad. Ang likot-likot kasi ng buwaya sa tiyan ko. Kinikilig din sila, kaya napakagat ako sa honey ko. Sana ito na talaga. Wala na sanang problemang dumating sa amin. I'm sorry. Napangiwi pa ako nang alisin ko ng bibig ko sa leeg niya. Bumakat kasi ang ngipin ko doon. You're marking my neck, honey. He said, sabay hila ng bangko gamit ang kaliwa niyang kamay, habang ang kanan nakahawak pa rin sa pang-upo ko. Akala ko ibababa niya na ako sa upuan na hinila niya. Nagkamali pa ako dahil siyang umupo doon, kasama pa rin ako. Kaya tulad ng pwesto namin kanina, nakasaklang pa rin akong nakaupo sa hita niya paharap. Yes, I did this mark to own you, honey. You're mine. Akin ka lang. Namumulang saad ko habang hinihimas ang leeg niyang minarkahan ko. And you are mine too, honey. Mine. He huskily said, at ibinaba ang ulo niya palapit sa leeg ko. He bite my neck too, like I did to him. And it hurts. Sapakin ko nga. Ang sadista mo, honey. Ngunit close na tayo, ina-under mo na ulit ako. Daya. Hindi man lang nag-pout. Seryoso pa rin habang sinasabi yon. Addison nga talaga. Ayaw mo? Madali naman akong kausap. Asik ko. Mga alis din ako sa pagkakaupo sa hita niya. No, just stay. I like it. Kahit alipinin mo ako habang buhay. Okay lang, honey. Basta wag mo lang ulit akong iiwan. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka ulit sa akin. Takot na sabi niya. Niyakap niya din ako ng mahigpit. Let's eat. I'm hungry. Pag-iiba ko sa usapan. Seryoso lang akong nakatingin sa kanya. Pilit nilalabanan ng tawa na gusto nang lumabas sa bibig ko. He panicked nang makitang hindi talaga nagbabagong ekspresyon ng mukha ko. Honey naman. Aniya. I said I'm hungry. Ulit ko. Tila maamong tupa na sumunod naman siya na ikinangiti ko ng palihim. Ganyan nga, Addison. Umalis din ako sa pagkakaupo sa hita niya. Aangal pa sana siya nang tiningnan ko siya ng masama. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang hayaan akong lumipat ng upuan. Rinig ko pang buntong hininga niya na tila napipilitan. Nang mabigyan niya na ako ng pagkain, agad ko nang nilantakan iyon sa sobrang gutom. Careful, honey. May pag-aalalang sabi niya nang mabilaukan ako. Pinainom niya ako ng tubig habang hinahaplos-haplos ang likod ko. Enough, I'm fine. Sabi ko bago itinuloy ang pagkain ko. Nang matapos kumain, niligpit na niya ang pinagkainan namin at pinapunta niya na ako sa salas. Dahil mabait ako ngayon, hindi ko siya sinunod at sa kwarto niya ako tumuloy para maligo. Madali namang hanapin ang kwarto niya dahil 3 room lang naman ang naroroon. Pagpasok sa loob ng kwarto, agad na tumuloy ako sa banyo at walang inhibisyon na nag-alis ng saplot sa katawan. Inamoy ko pa ng bahagya ang damit na hinubad ko. Not bad. Mabango pa rin pala kahit hindi ako naligo ng 3 araw. Nilagay ko lang sa gilid ang pinaghubadan ko ng damit at naglakad na palapit sa shower. Agad ko itong binuksan at itinapat sa katawan ko. Gumaan din ang pakiramdam ko sa malamig na tubig na bumabasa sa katawan ko. Nagsabon na din ako ng katawan at nag-shampoo. Amoy Bernard na ako. Natagalan ako sa paghilod sa katawan ko at paulit-ulit na pagsabon dito. Hindi ko tuloy na malaya na nasa loob na pala ng banyo si Bernard. At buong pagnanasang nakatitig sa katawan ko. Pinapanood niya ako nang hindi ko namamalayan. Kumilos lang siya sa kinatatayuan niya nang tuluyan na akong nagbanlaw ng katawan. Napasinghap ako ng malakas nang maramdaman ko ang 2 kamay na pumulupot sa bewang ko. Bernard, mahinang bulong ko. Nakayakap kasi siya sa akin patalikod. Ramdam kong init na hatid ng katawan niya sa likod ko. Shit, I accused when I felt it at my back. He is so hard. Very hard. You're naked. Nanginginig na saad ko. Unti-unti na rin akong tinutupok ng init. Nangihina ang katawan ko sa presensya niya. Piling ko anumang sandali babagsak ako kung hindi niya ako hawak. I miss you, honey. My wife. Sabi niya sa pagitan ng paghalik sa leeg at bato ko. Nabitin pa ako sa ginagawa niya nang iharap niya ako sa kanya. Kitang-kita ko ang mga mata niyang sumasamba sa akin. Naroroon din ang pagmamahal sa mga mata niya na nagpapalakas sa kabog ng dibdib ko. Honey, I'm not dreaming. Am I right? He asked
habang patuloy na nakatitig sa akin. Hindi yata makapaniwala na totoo ako. Tumango naman ako bilang sagot sa tanong niyang nakakabaliw. Wife, my honey, will you marry me again? Napatakip na lang ako sa bibig ko sa sinabi niya, lalo nang unti-unti na siyang lumuhod sa harapan ko. Sabay pakita ng isang kulay pulang kahita na naglalaman ng isang mamahaling singsing. Kulay pulang tumpok na nasa gitna niyon, na tila nag-aapoy. Simbolo to ng pagmamahal ko sa'yo. Para ka kasing apoy. Habang tumatagal mas lalong nagliliyab ang pagmamahal ko para sa'yo. Nakakapaso at patuloy na kumakalat sa buong katawan at pagkatao ko. You're my breath, my life, my drugs, my everything. Honey, only you. Sabi niya. He's crying too, habang nakatitig sa mukha ko. Hindi tuloy ako makapagsalita sa mga sinabi niya. Ang corny kasi. Wife, tawag niya nang hindi ako sumagot. Umiiyak na tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Sabay ng pag-agos ng luha mula sa mga mata ko. Ang pagsuot niya naman ng singsing sa palasingsingan ko sa kaliwang kamay ko. This is it. Ikakasal ulit kami. At this time wala nang takasan. I'm not a runaway wife anymore. Nang masuot na niya sa akin ng singsing, agad na siyang tumayo at niyakap ako ng buong higpit. Saka ko lang napansin na nasa banyo nga pala kami. At parehas na hubad. Addison, magpo-propose lang sa alanganin pang sitwasyon. We make love until dawn. Matapos ng ginawang pagpo-propose sa akin ni Bernard. Hanggang ngayon namumula pa rin ang magkabilang pisngi ko dahil sa ka-awkward na ginawa niyang pagpo-propose sa akin. For Pete's sake, we're naked. Animo kami sina Adan at Eva sa aming kahubdan kanina. At ang loko tuwang-tuwa pa sa pagpo-propose niya. Astig daw yon. Bugok talaga. Ano kayang kinaastig nun? Ang awkward nga. Ang kulit niya kanina. Nang honey ko. Hindi ko tuloy alam kung maiilang ako o ano. Ang sweet-sweet niya din. Lahat ng gusto ko ibinibigay. Sana lang wag nang magbagong ugali niyang yon. Mas gusto kong pagka-playful niyang ipinapakita ngayon kesa sa seryosong siya. Napaungol ang asawa ko sa bayakap sa akin ng mahigpit. Napangiwi naman ako nang tumunog ang tiyan ko. Hudyat na nagugutom ng mga bituka ko sa tiyan. I'm hungry. Bulong ko sa kanya. Niyakap ko din siya pabalik. Panigurado ko na tanghali na ngayon. 4:00 na kasi kami ng madaling araw nakatulog. Nagkwentuhan pa kasi kami. Tungkol sa nakaraan. Nagkaliwanagan naman na kami. Napag-alaman namin na pareho lang kaming pinaglaruan ng tadhana at inosente kami pareha sa mga nangyari. Tanggap ko na siya ng buong buo. Sa katunayan, nangako na nga ako sa kanya na hindi na ako muli pang tatakas o lalayo kapag may problemang dadating. Okay honey, I'll cook. Sagot niya bago ako hinalikan. Saglit lang yon, pero halos maghabol na ako ng hininga sa sobrang lalim ng halik na iginawad niya sa akin. I'll help you, I said. Nope, just stay here honey. I know that you are still sore down there. Mahihirapan ka lang gumalaw. He smirked, sabay tingin sa baba kong natatakpan ng kumot. Natawa pa ito nang makitang pulang-pula na naman na magkabilang pisngi ko. Inirapan ko naman siya bilang ganti bago nagtakip ng kumot. Kasi naman, umalis na siya. Wala pa naman siyang saplot. Napahiyaw pa ako. Nang bigla na lang niyang hinila ang kumot sa akin. Kaya ang siste nakita na naman niya ako na nakahubad. Namumulang hindi ko alam kung saan ako hahawak ng kamay ko upang takpan ang private part ko. Tumatawa naman itong lumabas na ng kwarto nang makita niya na naiinis na ako. Nag-peace sign pa ito at nag-I love you bago binuksan ang pintuan ng kwarto at lumabas. Addison, bigla akong kinilig nang nawala na siya sa paningin ko. Agad na akong tumayo sa kinahihigaan ko. Ramdam kong pananakit ng katawan ko dahil sa pagla-lovemaking namin kagabi. Panigurado ko na puro kiss mark din ako sa buo kong katawan. Pumunta na ako sa banyo at naligo. Saglit lang akong naligo dahil baka sundan na naman ako ng manyak kong asawa dito sa banyo. Mahirap na, baka umisa na naman. Pagkaligo, nagtoothbrush na din ako at nagbihis. Kumuha ako ng t-shirt niya at boxer para isuot. Wala kasi akong dalang damit. Saktong paglabas ko na amoy ko ng mabangong niluluto ni Bernard na nagpatindi ng gutom na nararamdaman ko. Wait honey, sandali na lang to. Sabi niya bago ako inalalayang maupo. Daig ko pang prinsesa sa ginagawa niya.
Nang mahanda niya na ang pagkain, agad niya na akong pinaglagay sa plato ko. Susubuan pa sana niya ako kaso sinamaan ko siya ng tingin. Sungit. Tatawa-tawang bulong niya bago nag-umpisa ng kumain. Nang matapos kumain, pinapunta niya na ako sa salas. Doon ko na lang daw siya hintayin. Ayaw kasi akong paghugasin ng pinagkainan namin. Para hindi mabagot kakahintay, nanood ako ng TV at nagbuklat-buklat ng album na naroroon sa ilalim ng round table. Nangingiting tiningnan ko ang mga larawan namin ng anak ko. Hanggang sa napadpad ang tingin ko sa nakaumbok kong malaking tiyan. Tila nag-uulap ang tingin ko nang makita kong larawan kong ito. Hinaplos-haplos ko pa ito at naluluhang tinitigan. You're beautiful here, honey. Lalo na't ang anak natin ang nasa loob ng tiyan mo na yan. Hindi ako nagsasawang titigan ito. Gusto kong makita ng personal kung paano lumaki ng ganitong tiyan mo. Gusto kitang alagaan habang buntis ka. Yung paglilihian mo ko, uutusan kapag may gusto kang kainin. At hahaplusin ang likod mo kapag nasusuka ka. Madamdaming saad niya habang hinahaplos ang likod ko. Natulo naman ang pinipigilan kong luha sa mga sinasabi niya. Nakayuko lang ako. Hindi ako makahinga sa mga sinasabi niya. Gusto kong maranasan lahat ng yon, honey. Dagdag niya pa, niyakap niya din ako at hinaplos ng marahan ang tiyan ko. Doon na ako bumigay. Bumuhos na talagang luha ko. Pati hikbing pinipigilan ko lumalabas na mula sa bibig ko. Shit, I can't take it anymore. Sabi ko sa isip ko bago inalis ang pagkakayakap niya sa akin. Tumayo ako at agad na pumunta papasok ng kwarto niya. Nilak ko muna ang pinto at nangihinang napadaos-dos ng upo sa sahig. Salo-salo kong naninikip kong dibdib habang patuloy na humahagulgol ng iyak. Ang sakit, sobra, napakasakit. Napakasakit isipin na ang pangarap mangyari ng asawa ko hindi na maaari pang mangyari. Hindi na ako pwede pang mabuntis kahit gusto ko. At iyon ang hindi ko pa nasasabi kay Bernard, sa asawa ko. Natatakot ako, sobra. Ang dami biglang pumapasok sa isipan ko. Lahat ng yun ay puro paano. Paano kung hindi niya magustuhan ng ipagtatapat ko? Anong gagawin ko? Napasinghap pa ako nang marinig kong malakas at sunod-sunod na pagkatok ni Bernard sa pintuan. Agad naman akong tumayo at pumunta sa banyo. Nilak ko din yon. Alam ko kasi na anumang sandali makakapasok na siya dito sa kwarto. Lalo na siyang may-ari nitong condo unit na to. Muli binuksan ko ang shower at itinapat ito sa buo kong katawan. Patuloy lang akong umiiyak. Naaawa ako sa asawa ko. At natatakot ako sa mangyayari kapag nalaman niya yon. I hate myself. Hindi kasi ako nag-ingat. Hindi ko iningatan ang sarili ko. Ngayon heto ang napala ko. Kailanman hindi na ako pwede pang magkaanak. Hindi na. Yakap-yakap ako ngayon ni Bernard. Nakakandong ako sa hita niya habang nakayakap naman siya sa akin ng mahigpit. Tulad ko, tahimik din siya. Matapos niya mabuksan ang banyo kanina, agad niya na akong niyakap ng mahigpit at pinangko. Tahimik lang siya. Kumuha muna siya ng towel bago ako binaba malapit sa bukasan ng pinto ng banyo. Umiiyak pa rin ako habang nakatingin sa seryoso niyang muka. Inubad niya ang saplot ko sa katawan at tinuyo ito gamit ang towel na hawak niya. Pagkatapos muli ay pinangko niya ako at dinala sa closet kung saan naroon ang mga damit niya. Kinuhanan niya ako ng damit niya at isinuot ito sa akin. Nang makabihis, inakay na niya ako papunta sa kama at pinaupo. Hindi niya naman kasi ako pwedeng buhatin dahil basa pa siya. Pagkaupo ko, umalis na siya at pumasok sa banyo. Nakatulala lang ako habang nakatingin kung saan siya pumasok. Ang totoo niyan, sinabi ng doktor sa akin na milagro na lang daw kung magkakaanak pa ako. Dahil masyadong nadurog ang matres ko nang ipinanganak ko si Zachary. Masyado din akong dinugo noon, na aksidente kasi ako. Pinilit ko kasing sa labas na lang ako maglakad-lakad. That time, kabuwanan ko na. Sinabi kasi sa akin ng doktor ko na kailangan ko na daw maglakad-lakad para mabilis umayos ang baby sa loob ng tiyan ko. Sa sobrang pag-iisip, hindi ko na namalayan pa na may dumadaang rumaragas ang kotse sa harapan ko. Pagkakita ko nun, huli na ang lahat. Dahil malapit na ito sa akin. Mabuti na lang at nakapagpreno ang driver kahit papaano. Kung hindi, baka namatay na kami parehas ng anak ko dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Himala nga at nabuhay ang anak ko. Dahil mismo sa tapat ng tiyan ko ako nabunggo. Wala namang sinabi ang doktor na hindi na ako magkakaanak. Pero sa pagbanggit niya ng milagro,
Doon na ako nawalan ng pag-asa. Alam ko din kasi sa sarili ko na baka hindi na talaga ako mabuntis. Sa tindi ng pinsalang natamo ng matres ko, ramdam ko ang sakit doon, na matagal ko ring ininda at ginamot. Laking pasasalamat ko nga at walang naging pinsala ang anak ko. Kahit ano, dahil kung nagkataon na meron, baka nabaliw na ako. Bernard, mahal na mahal kita, I said. Basag ko sa katahimikan namin. Mas humigpit din ang pagkakayakap ko sa kanya. Ayoko siyang mawala sa akin. Gusto ko kapag nagpaliwanag ako sa kanya, yakap niya pa din ako. Mas mahal kita, honey. Sobra. Madamdaming saad niya na medyo ikinagaan ng pakiramdam ko. Bernard, I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ako nag-ingat. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibigay ang hiling mong anak. I sob. Na-aksidente ako ng kabuwanan ko na sa anak natin. At sabi ng doktor, milagro na daw kung mabubuntis pa ako. I'm sorry. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Di ba? I asked nang hindi niya ako sinagot. Napahagulgol na lang ako ng iyak. Inangat ko din ang mukha ko upang makita ko siya. Nagulat pa ako nang makita ko itong umiiyak. Tumutulo ang luha sa dalawang mata niya. Bernard. I'm sorry, honey. I'm sorry. Mahal na mahal kita. Okay lang kahit hindi mo na ako bigyan ng anak. Tutal may mga anak na naman tayo. He said while cupping my face. Tinitigan niya ako ng buong pagmamahal bago ako hinalikan sa labi ko ng sobrang tagal. I don't care kung hindi ka na ulit mabubuntis, honey. Ang mahalaga nasa akin na kayo ngayon. Kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Buong pagmamahal na sabi niya. Ibinaon niya din ang mukha niya sa leeg ko. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Maraming salamat, honey. I said in the back of my mind. I'm nervous, I said to my husband. Narito na kami ngayon sa isa niyang kondo kung saan naroon ang anak namin. Sobrang kinakabahan at natatakot ako. Baka kasi magalit sa akin ang anak ko dahil ngayon ko lang ulit siya pupuntahan. Don't be nervous, honey. I'm here. He smiled. Piniga din niya ng bahagya ang pagkakahawak niya sa kamay ko bilang suporta. Pilit ko naman siyang nginitian. Mas dumoble ang kabang nararamdaman ko na maibukas niya na ang pinto ng kondo niya at hilain niya na ako papasok sa loob. Natulala na lang ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang anak ko na seryosong nakatingin sa amin ni Bernard. My baby, our son. You too, come here. Seryoso niyang sabi. Hinila naman ako ni Bernard palapit sa anak namin. Habang ako'y tulala pa rin. Mom, sit here. Turo niya sa tabi niya. Dad, dito ka naman. Muling turo niya. Pinapagitnaan namin siya ngayon ni Bernard. Nagulat pa ako nang pumalakpak ang anak ko ng 3 beses. Halos malaglag naman ang pangako nang maglabasan ng 3 bodyguards na may daladalang kamera. Mom, smile. We're taking a family picture. Yun na lang kasi ang kulang sa collection ni Dad. He said bago tinusok ang tagiliran ko. Naiiyak na napangiti naman ako. Hindi siya galit. I'm not contented. Nakasimangot na sabi ng anak namin. Give me my monopod and cellphone. Utos niya sa isang bodyguard. Napatangan na lang ako nang ibinigay nito sa anak kong monopod na sinasabi ng anak ko. Amazing, son. Bakit hindi ko yata alam yun? Mom, Dad, selfie tayo. Tumawa naman si Bernard sa sinabi ng anak namin habang ako'y namamanghang nakatingin sa anak ko. Selfie? Halos kalahating oras din ang tinagal ng picture taking namin. At ngayon nga nakayakap na sa akin ng mahal kong anak. Nakakandong ako kay Bernard habang ang anak naman namin nakakandong sa akin. This is life. Masaya kong naiisip. Kulang na lang si Alexandre at kompleto na talaga kami. I love you both. Sabi ni Bernard bago kami niyakap ng sobrang higpit. We love you too, Daddy. Sabay naman naming bigkas ng anak ko. Saksi ang nasa itaas at ang loob ng condo unit ni Bernard kung gaano kami kasaya. Wala na siguro akong mahihiling pa sa buhay dahil binigay niya na sa akin ang kahilingan ko.
ang magkaroon ng masayang pamilya kasama si Bernard. Isa na lang ang hinihiling ko, ang paggising ng baby girl ko at paggaling ng mga magulang ko. Honey, let's sleep. Mamaya dadalhin ko kayo kila Mommy para ipakilala. Bernard said. Tulog na kasi ang anak namin. Binuhat niya na at inilagay sa kwarto. Bigla naman akong kinabahan nang banggitin niyang mga magulang niya. Hindi ko pa kasi sila nakikita. Honey, come on. Sabay kindat niya sa akin. Nawala tuloy ang kaba ko. Namumulang nag-iwas naman ako ng tingin sa ipinapahiwatig ng mga mata niya. Nahihiya na naman ako. Let's go. Baka kapag nakarami tayo makabuo. He playfully said bago ako kinarga. Ang manyak ng asawa ko. Mabilis lumipas ang mga araw. Mag-iisang buwan na palang nakakalipas mula nang magkaayos kami ni Bernard. Nakilala ko na rin ang tunay niyang mga magulang. Akala ko nung una hindi nila ako magugustuhan sapagkat napakaseryoso ng mga itsura nila. Isabay pa ang ginawang pagtataboy sa kanila ng mga magulang ko. Ngunit nawala ang kabang nararamdaman ko nang salubungin nila ako ng mahigpit na yakap. Sabay silang mag-asawang yumakap sa akin na tila miss na miss nila ako. Naiiyak na yumakap din ako sa kanila ng mahigpit. Humingi ako ng tawad sa mga nagawa ko. Napag-alaman ko na nag-iisang anak lang pala nila si Bernard at matagal pa na nawalay sa kanila. Kaya naman ang pinakilala ko sa kanila ang apo nila ay sabik nila itong pinupog ng halik at kinarga. Halos hindi na nga nila kami pansinin ni Bernard nang makita nila ang apo nila. Abot ang pasasalamat nila sa akin sa pagbibigay ko ng apo sa kanila na matagal na daw nilang pangarap na magkaroon at natupad na nga. Sana lang magmilagro at mabuntis pa ako ulit. Speaking of asawa, miss na miss ko na siya, sobra. 2 linggo ko na siyang hindi nakikita dahil nagpunta siya ng Amerika. Biglaan yun at hindi ko alam kung bakit siya nagpunta roon. Siguro about sa business. Naiinis na nga ako kasi 3 araw na siyang hindi tumatawag sa akin. Kaya heto ako ngayon isinusubsob ang sarili sa trabaho para may pagkaabalahan. Yung anak ko kasi hiniram ng mga biyanan ko. Ililibot daw nila sa Hacienda Addison. Pumayag naman ako para magkabandingan din sila. Hindi ko din naman maaasikasong mabuti ang anak ko dahil sa daming trabaho sa kumpanya. Butit na iahon ko na ito sa pagkalugi na walang hinihinging pera at tulong kay Bernard. And I'm so proud of myself. At alam ko na kapag nalaman ito nila daddy matutuwa din sila sa achievement na nagawa ko. Kailan ko kaya ulit sila makikita? Hanggang ngayon kasi hindi pa sinasabi ni Bernard kung nasaan sila mommy. Basta kapag tinatanong ko siya laging sinasabi niya lang na okay lang daw sila mommy at daddy. Huwag daw akong mag-alala. Isa na lang ang problema ko. Ang magising na sana ang munting prinsesa namin ni Bernard. Saktong 10 PM ng gabi nang umalis na ako ng opisina at umuwi na sa kondo namin ni Bernard. Bago pumunta sa kwarto, pinuntahan ko muna ang kwarto ng prinsesa namin. Hinalikan ko ito sa noo at kinausap tulad ng araw-araw kong ginagawa. Tinanong ko din ang nurse na nagbabantay sa prinsesa namin kung may pagbabago ba sa kanya. Ngunit bigong umiling lamang ang 2 nurse na nagbabantay dito. Malungkot namang lumisan ako sa kwarto ng prinsesa namin at tahimik na umiyak. Bigla akong nakaramdam ng pagod sa kaalamang wala pa ring pagbabago sa prinsesa namin. Laglag ang balikat na binuksan ko ng pintuan ng kwarto namin ni Bernard at pumasok sa loob. Agad sumalubong sa akin ang madilim na kwarto at sobrang katahimikan ng paligid. Halip na isindi ang ilaw, dumiretso na agad ako sa kama at padapang bumagsak doon. Nagulat pa ako nang hindi kama ang binagsakan ko, kung hindi isang katawan. Akmang babangon sana ako para isindi ang ilaw nang bigla naman ako yakapin ang katawan na nahigaan ko. Bernard? Sabi ko nang maamoy ko siya. Halip na magsalita, niyakap niya na lang ako ng mahigpit na mahigpit. Kilala na yata siya talaga ng bawat bahagi ng katawan ko. Simpleng pagdidikit kasi ng katawan namin, nagre-react na agad ang buong katawan ko. Pati mga halimaw sa loob ng tiyan ko nasasabik. Mga nagwawala ito. I miss you, honey. Madamdaming anas ko sa kanya bago ko ibinaon ang mukha ko sa dibdib niya. I miss you more, honey. So damn much. He huskily said bago ipinagpalit ang pwesto namin. Ako na ngayon na nakailalim sa katawan niya. Isinindi niya din ang lampshade sa gilid ng kama, dahilan upang makita kong buo niyang muka. Your face. Nanginginig na saad ko bago hinaplos ang pisngi niya na dating may peklat. Ang kinis na nito ngayon.
Yes, honey. Pinatanggal ko na ang peklat sa mukha ko. He said, I love you, Bernard. Mahal na mahal kita. Saad ko habang patuloy pa din sa paghaplos sa pisngi niya. Shit, how I love this man so much. Na parang sasabog ng puso ko sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Mas mahal kita, honey. Sobra-sobra. Sagad-sagad. Buong pagmamahal na sabi niya bago pinagtagpo ang mga labi namin. Tila naman may sariling isip ang dalawang kamay ko at ipinulupot ko na ito sa leeg niya at mas lalong idiniin ang labi ko sa kanya. Nagliliyab na rin sa init ang buong katawan ko dahil sa sensasyong nararamdaman ko. Isabay pa ang pagkamis ko sa kanya ng sobra-sobra. Shit, para kaming tigang na ngayon lang ulit madidiligan sa sobrang intense ng ginagawa namin paghahalikan. Naroon ang pag-aapura lalo nang umpisahan na naming hubarin ang damit ng isa't isa. Napapamura pa si Bernard kapag hindi niya maalis ang botones ng suot kong damit. Nangingirig na kasi ang mga kamay niya. Napangisi naman ako nang muli niya ulit itong subukang alisin. Ngunit he failed again. Sa sobrang inis niya, hinablot niya na lang yun. Dahilan ng pagtalsikan ng mga botones sa iba't ibang parte ng sahig. Makailan pa namin yung inulat bago kami sabay na nakatulog na magkayakap na parehas na may ngiti sa aming mga labi. Where are we going? Nagtatakang tanong ko kay Bernard nang huminto sa gilid ang sasakyan niya at tumingin sa akin. Secret, honey. Nakangisi niyang sabi bago ako hinalikan. Ang adik talaga sa halik ng lalaki na to. Let me put this to you, honey. Turo niya sa panyo. Aangal pa sana ako ngunit agad niya na akong pinatahimik gamit ang nakakaadik niyang labi. Ang tamis. Piniringan niya muna ako bago muling pinaandar ang sasakyan niya paalis. Shit, anong gagawin niya? Bakit may papiring-piring pang nalalaman? I love you, honey. Anas niya pa bago hinimas-himas ang hita ko. Nag-blush naman na magkabilang pisngi ko nang hawakan niya ako roon. Shit, miss ko na agad to, honey. Epilogue. Bernard's POV. Clara C., my wife, my everything. Ang tanging babaeng kinabaliwan ko ng ganito. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng wagas. I love her so damn much. Sobra-sobra. Sagad na sagad. Siya ang babaeng marinig ko pa lang ang pangalan, lumalakas na ang kabog ng dibdib ko. Nawawala ako sa sarili ko sa tuwing kasama ko siya. She's mine. Only mine. Ayokong may ibang lumalapit o pinupuri siya ng ibang lalaki kapag kasama niya ako. Gusto ko sa akin lang ang buong pansin at atensyon niya. Pagdating sa asawa ko, napaka-possessive ko. Kung pwede nga lang itali ko na siya sa akin, ginawa ko na. Para hindi na siya lumayo pa. Hindi ko tuloy mapigilang pagmasdan ng maamo niyang muka. Na ngayon ay may nakalagay na piring. Pantakip sa dalawang mapang-akit niyang mga mata. Iisipin ko pa lang kung paano ko tinitingnan ang mga mata niya. Nagwawala na ang puso ko. Pati sa baba ko nagwawala. Shit, namamanyak na naman ako. Paghinto ko ng sasakyan, pinagmasdan ko muna siya ng matagal. Nakatulog na kasi siya dahil siguro sa pagod. Pinagod ko eh. Ewan ko ba? Pagdating sa asawa ko, hindi ako nagsasawang ulit-ulitin yun. Pakiramdam ko lalo ko pa yung hinahanap-hanap. I want to kiss her. Love her every time. Everywhere. Ang babaeng ito, siyang nagpasaya ng malungkot kong buhay. Sa dami ng naranasan kong sakit, ibinigay siya sa akin para pasayahin ako. Siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito kasobra bukod sa mami ko. At natatakot ako sa pagmamahal kong ito para sa kanya. Dahil baka sa sobrang pagka-possessive ko sa kanya, baka mainis na siya sa akin na ayokong mangyari. Kinulam yata ako ng babaeng na to eh. Maya't maya na lang tumatakbo siya sa isip ko. Kahit ganitong kasama ko na siya. Hindi kaya siya napapagod? Honey, wake up. We're here. I huskily said. Nag-lean pa ako ng bahagya para mapalapit ako sa kanya. Gustong-gusto ko kasi siyang pinagmamasdan. Lagi tuloy akong napupuyat sa gabi. Pati sa office wala akong magawang trabaho kakaisip sa kanya. Obsessed na yata ako sa asawa ko. Nang hindi magising sa pagtawag ko, pinaliguan ko siya ng halik sa buo niyang muka. Iginala ko din ang isang kamay ko sa katawan niya na nakapagpasinghap sa akin. Nagiinit na naman ako. Torture ka talaga sa akin kahit kailan, honey. Ungol ni honey na nagpatindi sa pagnanasa ako. Kaya kinabig ko na siya palapit sa akin para lamunin ang nakabuka niyang bibig. Heaven, I said in the back of my mind.
Nang maramdaman kong mainit na labi niya sa bibig ko, mas lalo pang nagningas ang init na nararamdaman ko nang maramdaman ko ang pagresponde niya sa halik na iginagawad ko sa kanya. Shit, I'm dead. Kailangan ko na tumigil kung ayaw kong dito kami mag-wrestling na dalawa sa kotse namin. Kaya kahit hirap at masakit sa puson, agad ko na siyang inilayo sa akin at hingal na pinagtagpo ko ang aming mga noo. Let's stop, honey. Baka may gawin ako na wala sa oras dito. Saad ko na ikinapula ng magkabilang pisngi niya. Shit, ang ganda talaga ng asawa ko. Wait me here. I said to her bago ako bumaba sa sasakyan at umikot sa gawin niya. Pinagbuksan ko siya ng pintunan sa sasakyan at inalalayan ko na siyang lumabas. Honey, hindi ko pa ba to aalisin? Turo niya sa piring na nakalagay sa mata niya. Bahagya naman akong natuliro nang tawagin niya muli ako sa tawag ko sa kanya. Pakiramdam ko na muhumulang magkabila akong tenga sa sinabi niya. Shit, kinikilig ako. I'm blushing. Uso pala to sa lalaki. Honey, tawag niya ulit na ikinabalik ko sa kasalukuyan. Ganito na ba kalakas ang tama ko sa asawa ko? Na nawawala ako sa tamang katinuan ko? No, mamaya na natin buksan kapag pumasok na tayo sa loob. I said, bago ko siya inakbayan at naglakad na kami parehas papasok ng bahay. Kung nasaan ang surprise na sinasabi ko. Clara's POV. I feel so nervous, lalo na nang unti-unti na kami naglalakad. Ramdam na ramdam kong higpit ng pagkapit ni Bernard sa balikat ko, na tila sinasabi ng hawak niya na malapit na kami sa surprise na sinasabi niya. Tama nga ang hinala ko, sapagkat maya-maya lang huminto na kami sa paglalakad. Are you ready, honey? Bulong na tanong niya sa akin patungkol sa sorpresa niya. Napatango naman ako bilang sagot. Shit, kinakabahan ako. Hinalikan muna niya ako ng madiin sa labi ko bago dahan-dahang inalis ang piring mula sa mata ko. Pagkaalis ng takip sa mata ko, pumikit muna ako ng mariin bago ko binuksan ng dahan-dahan ng mga mata ko. Makailang kurap na ginawa ko bago ako napatakip sa bibig ko gamit ang isang kamay ko. Napaiyak na lamang ako at sabik na niyakap si Bernard na ngayon ay nakatitig lang sa akin na buong pagmamahal. Nakangiti din siya. Bumulong pa ako ng pasasalamat sa kanya bago ako tumakbo palapit kila mami at daddy. Humahagulgol ng iyak na niyakap ko sila parehas na sinuklian naman nila ng mas mahigpit pang yakap. My mommy, malakas na siya, nakakatayo na rin siya. Ngunit si daddy naka-wheelchair pa rin, pero okay na daw siya. 2 therapy na lang daw ang kailangan niya para umayos ng paglalakad niya. At ang lahat ng ito ay dahil sa mahal kong asawa. My one and only love, Bernard Addison. Matapos kumustahin ang kalagayan nila, muli ay bumaling ako kay Bernard na ngayon ay karga-karga ng prinsesa namin. Napatulo na lang muli ang mga luha ko sa 2 mata ko. Sa sobrang saya ng nararamdaman ko ngayon, I feel completed. Lalo na't buo ng pamilya namin. Pati prinsesa ko gising na siya. Tumatakbong lumapit ako sa asawa ko at sabik na niyakap sila parehas ng prinsesa namin. Sa likod nila naroon ang mommy at daddy niya at ang prinsipe namin. Pinalapit naman nila sa amin si Sakari at nag-family hug kaming mag-aama. This is life. Are you happy, honey? Yakap-yakap ako ngayon ni Bernard. You know, kakatapos lang. Sobra-sobra, honey. At dahil ito sa'yo, I love you, honey. Malambing na sabi ko sa kanya habang hinahaplos ko ang pisngi niya gamit ang isang kamay ko. Mas mahal kita, honey. You're my life. Kayo ng mga anak natin. He huskily said bago ako ninakawan ng halik sa labi ko. Sa sobrang dami namin pinagdaanan, heto kami ngayon at masayang-masaya na sa piling ng isa't isa. Wala na siguro akong mahihiling pa sa itaas dahil nasa akin na ang lahat. At nagpapasalamat ako dahil siyang ibinigay sa akin bilang kabiyak ng puso ko sa habang buhay. Honey, binyagan natin tong buong bahay natin. Total tayo lang naman na nandito. He playfully said bago ako hinila patayo at kinarga pasaklang sa bewang niya. Namumulang isinubsob ko naman ang mukha ko sa leeg niya nang makaramdam ako ng hiya lalo na't parehas pa kaming hubad. Hindi ko pala nasabi na ikinasal na kami kanina at dito sa bahay na itong honeymoon namin. 1 week kami magstay dito bago namin ito tirahan kasama ng mga anak namin. Kaya alam nyo na ang mangyayari sa 1 week na yon. Knowing Addison, walang pinapalampas.
Sana lang makabuo. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Bernard at Clara. Sana po ay nakapagbigay ako ng aral at saya. Muli po ang mula sa puso kong pasasalamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa Mira Story. God bless everyone.